Magandang hapon sa inyo lahat. Muli, ito po si Herbert Puria, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo. At gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Panginoong Hesukristo sa manggagawa at paggawa. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. Ayon po dito sa 1 Tesalonica Kabanata 4, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magtagal kayo pa sa inyong ikabubuhay. Tulad ng sinabi namin sa inyo, sa gayon igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iasa sa iba ang inyong ikakabuhay. Pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 3, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Binabanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na namumuhay sa katamaran at walang inatupag, kundi manghimasok ng may buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, mahigpit naming ipinagtagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at magmuhay ng maayos. Pagtutuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talata 17 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Kaya't nasabi niya sa sarili, ang aking gawin ngayon, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 12, talata 17 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito ay babawian ka na ng buhay. Kang ino ngayon mapupunta ang mga inalan mo para sa iyong sarili. Ganyan sasapitan ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tukan naman sa paningin ng Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago Kabanata 5, talatang 1 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Pakinggan ninyo ito kayong mayayaman, tumangis kayo at humugulgol dahil sa mga kapaghatian darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. Parang apoy natutupok sa inyong taman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga uling araw. Sumisigaw ang mga gawa sa inyong mga bukidin dahil hindi ninyo binigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga inaing ng mga aani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kadayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatay. Pinatulan ninyo at pinatpatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Patuloy po natin sa Taga-Roma Kabanata 8, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang mga paghumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulit sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay nagbubunga ng buhay at kapayapaan.
Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos dito sa The Bible Evangelizations. Yan. Ngayon po ay pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na gabay ng Panginoong Jesucristo sa manggagawa at paggawa. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa lahat ng tao na tayo ay maghanap buhay. Sikapin natin na sa sarili nating pagpapagal ang ating ikakabuhay. Huwag tayong maging tamad. Iwasan natin ang katamaran, lalong-lalo na panghimasok sa buhay ng may buhay o paggawa ng mga kabalbalad. Instead na magtrabaho, magsikap, at hindi ito iasa sa iba. So iwasan natin na tayo ay mamuhay ng maasa sa iba. Katamaran ang ginagawa, paggawa ng di mabuti, panghimasok ng buhay ng may buhay. Iwasan natin yon, na puro paggawa lamang ng kasamaan ang gagawin at hindi ang at umasa sa iba. At hindi ang maghanap buhay. Mas mahirap pa kung ang pag-asa mo sa iba, hindi ka lamang basta kundi ginagamit mo ang iyong halimbawa, ikaw ay gumagawa ka ng masama para pero sa mo bigyan ka ng pera ng kapwa-tao mo, or else ikaw ay inaasa mong humingi kung pangingin mo lamang nang hindi ka nagpapagal, samantalang kayo may kakayan ng magpagal. So kaya iwasan natin yan. Yan ang gabay ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Pagsikapan natin na tayo ay mamuhay ayon sa sarili nating pagpapagal. Sapagkat yan ang nakalulugod sa Diyos, yan ang kalugod-lugod, at yan ang nais ng Diyos na tayo maghanap buhay. Ngayon, sa gabay na ito ng ating banal na Panginoon Diyos, ay nagkaroon ka ng naghanap buhay ka. Ginabayan ka man o hindi, nagkaroon ka ng hanap buhay at ikaw ay nagtagumpay. Kagaya nung binasa natin, nagtagumpay ka sa paghahanap buhay mo. Naging may inani ka ng marami, or naging matagumpay kang empleyado, nagkaroon ka ng magandang posisyon, tumaas ang posisyon mo, naging mahusay kang negosyante mula maliit hanggang malaki. Yan. At kinuha mo sa mabuting pamamaraan ng lahat sa pananampalataya mo sa Diyos. Mayroon din naman ay umuunlad, hindi naman kinuha sa pananampalataya sa Diyos kundi sa masamang pamamaraan. So magkaiba na pag-unlad yan. So ngayon ay umunlad ka man sa pananampalataya at gabay ng Panginoon Diyos, hindi pa rin dapat magpo-focus ka sa material na bagay, sapagkat hindi ka pa rin maliligtas kahit ikaw ay may trabaho. Sumunod ka nga sa Panginoon Diyos na magtrabaho, pero ang ginawa mo naman, nag-impo ka ng mag-impo para sa sarili mo lamang. At maging ikaw man ay nagbibigay ng patas sa sahod, pero yung pakipagkapwa-tao mo, yung direktang pananampalataya mo ay nakalimutan mo na. Kundi nag-focus ka na lamang sa trabaho bilang gabay ng Panginoon Diyos sa iyo. Hindi dapat ganon. Kung mong kalilimutan ang direktang pananampalataya mo pa rin sa Panginoon Diyos, aside from ikaw ay nagtatrabaho sa ikakabuhay mo, at pakipagkapwa-tao mo, at ang relasyon mo sa simbahan. Aside from that, syempre yung pinagtatrabaho mo, from that, mabuti ka sa empleyado mo, mabuti ka nga, pero nag-iipon naman para sa sarili mo lamang. Sabi nga ng Panginoon Diyos, sabi nga nung isang example niya o parabola niya, mayaman na siya, sobra-sobra na, nagtagumpay siya sa kanyang sakahan. Marami na siyang ani, mamumuhay na lang siya bilang iinom, kakain, magsasaya. Sabi ng Panginoon Diyos, maiksi ang buhay mo, mamatay ka na. So yun. So ngayon, kung ganoon ka mag-iipon ng kayamanan, sayang ang kayamanan mo, hindi mo pakikinabangan. 'Di ba? So ngayon, kung ikay may pananampalataya, kung yung pananampalataya mo nasa Panginoon Diyos, na ikay magtrabaho man, kung may nagbigay ng mga hanap buhay, dapat
yung pananampalataya mo na yon ay hindi lamang magpo-focus sa pag-iipon ng mga pangsariling kapakanan. Bibili ka ng maraming lupa, mag-iipon ka, magpapatayo ka ng maraming bahay, pero hindi nalimutan mo yung mabuting pakipagkapwa mo sa iba mo pang mabuting gawa sa iba, pakipagrelasyon mo sa iba, at pananampalataya mo sa Diyos na ikaw ay magpuri, magpasalamat sa tinatamasa mo, sa gabay sa iyo sa pagtatrabaho mo, sa paggabay sa talino mo at swerteng ibinibigay sa iyo. So kaya kinakailangan yung relasyon na yun ay huwag mong kalilimutan, sapagkat yung pananampalataya natin, sabi nga, yung pamumuhay spiritual ay magbibigay buhay, pamumuhay sa laman ay magdudulot ng kamatayan. So kaya kung puro pansarili lang natin ang ating gagawin, sa gabay na yon na magtrabaho, ay mauwi rin tayo sa kamatayan. Kaya kinakailangan pag-ibayin pa rin natin yung spiritual nating pamumuhay. Mula mayroon tayong pagtrabaho man, tayo ay nakipagrelasyon, yung pananampalataya natin, pagpapasalamat, pagdadasal palagi, pakikilahok sa church, pagtulong sa church, pagtulong sa ibang tao, maliban doon sa iyong mga empleyado, o ikaw man ay isang mahusay na manggagawa, pagtulong mo sa kapwa-tao mo, kapwa mo manggagawa, mga ganun mga bagay, ay nag-ibayo ka ng iyong spiritual na pamumuhay. Sapagkat ang maki-spiritual na pamumuhay ay pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa, at siyempre yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, na may pasasalamat, pananalangin, pagpupuri sa nating ginagawa yun. Tayo ay may panalangin mula sa ating kwarto, at higit sa lahat pakikisa sa ating simbahan, na tayo ay nakikisa sa ginagawang kung paano ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa ginagawa ng ating simbahan. Nakikisa tayo roon at pagpapalaganap nito sa lahat. So lalo na kung tayo nga ay umaabot ng magandang samot at magandang pagpapala sa ating ikinabubuhay, either negosyante tayo, either manggagawa tayo, ano may ikakabuhay natin. So huwag tayo magpo-focus na mag-ipon lamang sa sarili o doon lamang sa trabaho. Kinakailangan pag-ibayin natin yung spiritual nating pamumuhay bilang manggagawa, bilang mga negosyante. Lalong-lalo na kung ikaw ay nangyari, ikaw ay negosyanteng walang pananampalataya, ay sinwerte ka. Gumawa mo ito sa masama, nangati ka ng iyong empleyado, naging madaya ka sa iyong pagnegosyo, naging sakim ka. So sabi nga doon sa nag-invoke na hindi mabuti, ay babawiin ka na ng buhay. Ang ginawa sa iyo, dahil siya kay mayaman, ang nangyari sa iyo, ikaw ay nang ipinangapwa, nagpapatay ka ng kapwa-tao mo, kinukuha mo yung kayamanan ng iba, ikaw ay mauwi sa kaparusahan, mapaparusahan kapag dating ng takdang panahon, na ikaw ay mapapunta sa impyerno. Sa pang-araw-araw na buhay, maging maiksi ang buhay mo at vulnerable ka sa kapwa-tao mo. Pwedeng gawa ka ng masama nung ginagawa, pinaapi mo, ikaw ay kagaya ng bawa, pwede may mag-rebelde sa bansa mo. So maging vulnerable ka, parusahan ka nila ng kamatayan dahil isa ka sa labusan ng negosyante at mapatay ka ng maraming tao. Ikaw ay maparusahan din ng gobyerno kung gumanda ang gobyerno dahil ikaw ay sa launang negosyante. So mga ganong mga bagay, mapapariwara ka, magkaroon ka ng maiksing buhay dahil nga doon sa masama mong magawa. So hindi ka rin ng Panginoon Diyos kung ikaw ay mananalangin. Pwede kang maging maunla sa masang ito sa masamang pamamaraan, sapagkat yung demonyo binigyan siya ng kapangyarihan dito, ay binabahagi niya sa masamang kagaya niya, na nahibayad niya. So ngayon, ang mundo ito ay sa Diyos, tayo ay nakapagsisikap. Pwedeng ang isang tao rito ay tayo ay pinakukultivate sa pamahalaan, naggagawa siya ng kapamahalaan, nagagawa siya ng hari para ito ibahagi na maayos. Pero ito ay siyempre, ang demonyo ay may kapangyarihan dito at ito ay kanyang kinukura para doon sa mga masasama. Pero pinapanatili ng Panginoon Diyos na ito ay pakinabangan ng mabubuti sa kanyang gabay mula sa pamahalaan at pinagpapala niya mula doon sa mga taong nananampalataya sa kanya. Kaya kung nananampalataya ka, ikaw ay pagpapalain. Pwede ka maging mayaman na may pananampalataya ka. Hindi lahat na nananampalataya mahirap, pero ang ginagawang hari. Pwede kang gawing mayaman na ikaw ay nananampalataya.
ikaw ay dahil yan ang gusto ng Diyos, magtrabaho ka, at naman magtatrabaho. Pero mayroong mga yumayaman din na galing sa masama. So marami ang yumayaman galing sa masama. So marami, kagaya ng mga kurap, diba? Yung kurap sa pamahalaan, trabador pa lang yun, yung yumayaman, diba? Yung mga engineer ron, mga politiko, yumayaman sila dahil sa korupsyon, diba? Bilyon-bilyon, laway lang puhunan nila daw ang kanilang mga effort doon sa kanilang trabaho, diba? O, inubos sa kabay naman, mayaman sila ngayon. Yung ibang mga negosyante, kagaya ng mga kontraktor, kanilang kakakibat sa kanilang pagpapayaman. Galing sa masama. Galing ba sa Diyos yun kung masama sila? Hindi naman galing sa Diyos ang pagninegosyo na may kasamang-kasamaan. Di ba? So, yung mga yun ay nakaatang sa pamamahala para sila ay masugpo. So, yun. Sinusugpo na ngayon ang ating pamalang na-discover. Kung madidiscover. So, kaya tayo dapat ay magpairal ng mabuti, manalangin sa Panginoon Diyos na umiral ng mabuti para yung ganung masasama ay nasusuki. At yung mga masasama, yung mga mayayaman na nagpayaman sa masama, magbago, kagaya ni Sakyo. Nagpayaman siya sa masama, ay nagbago siya. Pwede namang magbago kung nagmula ka sa masama. Ang gawin mo, mag-effort ka, tumulong ka ng tumulong. Magmahal ka na, magmalasakit yan na ngayon sa kapwa-tao mo. Tumulong, magpayaman ka ng maayo, magpaging patas ka na, tumulong ka ng tumulong, mariretain mo yung yaman mo. Kapag ikaw ay nagbago, kaya magbago yung mayaman na nanggaling sa masama. So kaya at maging maka-spiritual ka na ngayon. So mag-change ka. Mariretain sa iyo yan, but magbabago ka. Maging maka-spiritual ka at huwag mong gawin yung patuloy na masama. Kasi sa huli, mamamatay ka rin at paparusahan ka sa impyerno or mapusugpo ka ng pamahalaan. Kung ikaw ay sa masama mo kinukuha yan or magdudusa ka sa kulungan, pagbigyan ka sa kulungan kung maaari. So yun ang mabigat doon, diba? So kaya iwasan ng mga masasama na yung kanilang kayamanan ay magmula sa hindi mabuti. Kailangan magpagal tayo sa ikabubuhay mula sa mabuting gawa, mabuting pagnenegosyo, mabuting pagtatrabaho, huwag sa kasamaan. So yun. So kaya tayo ay magabayan na maging maka-spiritual para mabuti yung ating pagpapagal, pakikipagkapwa, pagtubad sa mabuting balita sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. So yun. Sa gayon, magkakaroon tayo ng buhay pang araw-araw hanggang kaligtasan spiritual. Sa pangangalaga sa atin ng Panginoong Jesucristo, na pinangangalagaan niya ang buhay natin hanggang sa buhay na walang hanggan. So yun. Ngayon, kung ikaw ay kaya maswerte ka kung ikaw ay pinagpala na ikaw ay gawing sumunod ka sa Panginoong Jesucristo, nakapagpayaman ka doon sa sistema na kung saan ay labo-labo. So ngayon, kung ikaw ay tumutulong at ikaw ay nag-i-effort ka na para maging magandang pamumuhay mo, maganda na pamumuhay, may kaligtasang spiritual ka. At lalong-lalo na, syempre, kung tayo yung maganda ang pamumuhay, standard, may kaligtasang spiritual pa tayo. Basta nasusunod natin yung mabuting balita. Kasi, hindi lamang doon sa pagtulong tayo nagiging mabuti. Maraming bagay kasi tayong susundin para maging mabuti. Bagamat, yung paggawa ng mabuti ay nakapapawi ng kasalanan. Pero iwasan din natin na magkamali tayo nga ay tumutulong sa material, pero mayroon ka rin namang mabigat na pagkakasalang ginagawa. So, magiging vulnerable pa rin yung kaligtasan mo. Kasi nga, maaaring masira din yung iyong negosyo, trabaho, dahil sa paggawa mo ng hindi mabuti. Lalo na labag sa mata siya. So, maaari kang makulong. O maaari ka rin mapaliwala sa kapwa or mapahama ka. So, yun. Kaya iwasan natin na tayo magkasala para yung pagtrabaho natin, yung ginagawa nating mabuti, masagana na tayo, may kaligtasan pa tayong spiritual. Huwag natin kunin na sagana sa masama sapagkat mapapahama ka dyan, kamatayan na itutulo sa inyan, sa impyerno pa ang punta mo. Kung ikaw ay nagsisikap sa mabuti, pagpapalain ka ng Diyos, bibigyan ka ng maraming swerte. Kagayan ba, maraming trabaho, mataas lagi ang posisyon mo. Kung politiko, bibigyan ka ng malaking posisyon, bibigyan ka ng maraming negosyo, pamamahala. Ganun ang gagawin sa'yo, maraming customer,
Makita mo, lagi ko pumapasok sa'yo, hindi mo malaman, parang binibigyan ka ng pera. Diba? Kulang na sa'yo ang production mo kaysa doon sa customer na dumarating. Diba? Mga ganun mga pagpapalaan. Pagkakalob ng Diyos, kung mabuti ka. So, yun. So, kaya tayo ay, yan ang gabay ng banal na Panginoon Diyos sa lahat ng tao at sa mga manggagawa. So, kaya kayong mga manggagawa ay maging gabay din sa inyo na kayo ay maging mabuti rin sa inyo mga pinagtatrabahuhan. Yun. Hindi lang, halimbawa, hindi lamang yung, halimbawa, ikaw ay manggagawa, eh dapat yung iyong pinagtatrabahuhan, nung una pa na tawag nila Panginoon, yung pinagtatrabaho yung employer mo, maging mabuti ka sa kanya, na parang nagsisilbi ka rin sa Diyos, maging mabuti ka rin sa kanya, para ikaw yung maging magandang relasyon, at para maging maganda yung takbo ng inyong trabaho. Maging mabait ka. Ngayon, kung wala ka sa iyong empleyado, maging hindi magandang pamumuhay, maging hindi magandang pamumuhay mo. Kapangagano kayo. Kaya maging maganda ang relasyon ng bawat isa. Yung employer, maging maganda ang relasyon mo sa iyong empleyado sa iyong mga employer. Parehas kayong maging mabuti sa gabay ng mabuting balita at pananampalataya kay Panginoon sa Kristo, pananampalataya kay Panginoon. Yun. At muli ay sana nagabayan na naman kayo ng ating banal na Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana kayo ay napagbuklod na naman ng Panginoon sa Kristo na liwanagan at kayo ay magabayan sa kaligtasan na spiritual mula sa mga gawa at ang lahat mula dito sa gabay na ito kung paano tayo mumuhay ng mabuti, maka-spiritual mula bilang mga manggagawa o sa may tayo ay ikabubuhay. Sana ay kayo napagbuklod at maliwanagan ng Panginoon sa Kristo sa ating pagpalaganap ng mabuting balita. At sana gabayan tayo ng kanyang presensya ng Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, Banal na Santa Maria ngayong mga oras na ito sa ating patuloy na pagbabahagi ng mabuting balita. Gabayan tayo ng kanyang presensya ng kaliwanagan mula sa paggamit niya ng iba't ibang kaliwanagan o yan mula sa araw, paggamit niya yan at iba't ibang mga pagpapala niya, iba't ibang mga milagro para gabayan ng presensya ang ating tuor manggaling sa kanyang apresyon, ang mga pagliliwanag sa atin na kanyang kaliwanagan sa mga oras na ito para maipakita niya yung kanyang presensya sa mga oras na ito at iba't ibang niyang pagpapala sa atin sa para paggabay para sa paghimok natin sa inyo sa pagpapairal ng mabuting balita at pagpapal nito at iba't ibang niyang himala ng mga pagpapala sa atin at mga pagprotekta sa atin at maliban dyan ay doon sa Interfaith Unity yung mga bawat mga reliyon lalo na yung mga Kristiyano Katoliko iba-iba reliyon sana mapatuloy tayong magkaisa dyan at magkaisa pa rin tayo dyan sa pagkasaba ng pagliligtas ng sangkatauhan ng kanilang mga espiritu hanggang sa bandalang paghukom at maging iba't ibang mga reliyon magkaisa tayo dyan at unawain natin yung ating mga reliyon para hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan iba't ibang mga problema na uwi sa tigmaan bagos na nauuwan natin ating mga reliyon nagkakaisa tayo, nagkakapayo ng kapayapaan, pagtulungan, pagmamahalan, iba't ibang mabubuting aral ng ating mga reliyon. Nakagagabay tayo sa ating mga pamilya, community, bansa at buong mundo. Lalo na sa pamahalaan, nagagabay ito paano itong mamahalan ng mabuti, legal at karapatan na nagiging bounding pa sa rin sa atin ng pagkakaisa mula sa legality na pagpapahiran ng kapayapaan maging magkakaiba man tayo ng paniniwala at mga pananaw. Sa ating munting kakayanan, sa CBCP Vatican Church, patuloy po kayong maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, patuloy kayong inyong pagbuklurin ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos, Panginoon sa ulit pagbuting balita. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at iba't ibang kapangyarihan sa ating pagbabagi ng mabuting balita sa mga oras na ito, sa panahong ito, sa bansang ito, sa buong mundo. Sana ang bansang ito ay magliwanag sa buong mundo sa ating pagbabagi ng mabuting balita sa gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos. At tayo ay makagabay ng kaliwanagan sa buong mundo mula sa pagtulong natin sa church sa atin. Yan. Na maliwanagan ng mundo. At lalo na yung mga kapamalaan. Gabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, himala sa gabay sa pamalaan at maliwanagan yung pamalaan ng